Topic number 2. Ay, Eto. meron pa. Yes! Madami-dami to, Madami-dami Mi. tayo. Okay, perfect. Eto, triggering topic. 33-year-old PBA courtside reporter dating an 18-year-old college basketball player. May age gap ba na automatic red flag? Number 1 question. O, kayo. Take. Ako talaga personally, walang masama dun. Walang masama. As long as yung lalaking ganyan kabata, 18 years old, I think nasa tamang edad na siya at tamang pag-iisip na yan. Nakapag-college na yan. Alam niya kung ano magpapasaya sa kanya unang-una. At alam niya kung ano ang gusto niya sa buhay. Hindi naman yung ibig sabihin na ginawa na itong 34 is mapapariwara siya. Hindi. Mas maganda nga rin yung kasi mas age yung, yung babae is may edad na, sabihin natin, mas matanda sa kanya. Mas maraming alam yun. So kahit pa paano, hindi dapat laging lalaking lang yung maraming alam kaysa sa babae. Diba? Kasi yung iba sasabihin na, ay, gusto ko ng, yung ibang babae sasabihin, gusto ko may edad kasi gusto ko marami ng experience, stable na, ganito, ganyan. Bakit pag babae ba, may edad, hindi ba maraming experience at hindi ba stable? Hindi naman, di ba? Maayos yung trabaho ng babae. Di ba? Maayos yung trabaho ng lalaki, nag-basketball, di ba? So, player siya, tapos courtside reporter. Yung mga nakita mo, saan ba sila nag-meet? Sa isang... Sa court Diba? lang din. Sa court yes. lang. Ibig sabihin talaga, parang nagustuhan nila yung isa't isa. So, wala sigurong masama dun kung 18 yung bata tapos na-in-love sa may age na babae. Yung parang main topic dito is yung age gap, Age tama? gap. Yung Yes. age gap, okay. Parang ako din naman, wala akong nakikitang mali doon. Diba? Oh, may edad ako. May edad ako. Ang bata mo. Parang hindi naman Diba? nagkakalayo yung edad natin. Oy, sobra. 47 ako. 26 ako. Oh, diba? 20 years, not bad. Diba? Imagine mo, 47. Ang tagal ko. Wala namang mali doon Diba? 15 years old pa lang nagtatrabaho na ako. Ang dami ko ng ipon. Parang papuntang namamanhikan na yun. Hindi naman. Gusto ko marinig din yun sa inyo. Of Ako, course, what's your ako thought? sorry. Like, iba na naman yung pananaw ko. This is Tigil na ako not... dito. Sorry, this is not me playing the devil's advocate. This is really my personal opinion. Like, for me, it's wrong. It's really wrong for me. Hindi problema yung age gap kasi even my parents are 17 years apart. But my mom was talagang off age na when she met my dad. Hindi siya 18. Ako yung 18, hindi pa yun, di ba sabi nga, yung prefrontal cortex ng mga tao, hindi pa yun fully developed until they're about 24, 25. So for me, yung 18, bata pa din yun. Like, compare who you are now when you were 18 to when you were 18. For me, that's wrong. And I really don't support that. And sa akin, di ko alam if it's like grooming, pero sa akin ganun siya eh. Kasi sa ibang countries, you can't legally drink until you're 21. So hindi pa nga yun legal age for in certain countries. And hindi yun basta-basta lang na pinili lang yung age na 21. That's backed by neuroscience na hindi pa talaga fully developed yung pag-iisip at yung personality ng isang tao at that age. So for me, that is wrong. And hindi rin ako naniniwala na kapag binaligtad mo yung gender is dinidim na siya ng society na tama. Kahit kung yung lalaki yung mas matanda at yung babae yung mas bata, mali pa rin yun. Mali pa rin para sa akin. Siguro ako, hindi naman sa mali, hindi lang advisable. Kung kunwari, kung gusto mo ng serious relationship talaga, syempre, kailangan mo tansyahin yung maturity level kung same ba kayo ng parang Tama. ng wavelength, gano'n. There are 18 years old kasi na very mature na. Oo, Kasi, may ganun din. Eto lang ha, it really depends on what happened to that person. Kung ano na yung estado niya as an 18-year-old. Totoo. Kasi ako, nung 18 years old ako talaga nag-decide for myself na pumunta ako ng Amerika to work there for my on-the-job training. So I did everything I can to save the money to go there alone. That's my first out of the country. So at that age,
I've already decided what I want in my future. So- Because of what happened to me when I was younger. So, naging ganun ako nung 18 ako. But there are other 18 years old. Tama rin yung sinasabi ni Thea na wala pa talagang masyadong experience sa life. Parang ngayon pa lang sila na namumulat sa buhay. Ngayon pa lang nila nakikita kung ano yung mundo. And sometimes they do things na medyo pagsisisihan nila in the future or meron silang mga decisions na hindi rin okay. Kaya nga 'di ba sabi nila, diyan sa mga edad na yan, diyan tayo masyadong madalas nagkakamali yung mga tao. Kaya natututo sila pagdating nila ng by 25 and up, doon na nila alam talaga kung ano yung mga tama at mali. Kaya it really depends. Tama, ako, I agree with Vince na hindi lang siya advisable, pero there are hindi pare-pareho yung tao. So, depende siguro sa sitwasyon nila. Pag umupo tayo, pakinggan natin sila. And makikita mo dun sa person, he might be 18 but he has more experience than a 30-year-old guy. Ganon. So, yun yung perspective ko naman dun. Alam natin na ganun. Kaya mahirap din talaga minsan kasi pag once na social media mo talaga yan or na nakita na ganito, talagang anuhin ka talaga ng tao eh. Yun lang yun talaga doon eh. Pero sa edad kasi, parang feeling ko, normal sa kanila na mag-post din, di ba? Kasi mahal nila isa't isa siguro talaga. Pero kung hindi sila nag-post, wala nakaalam, hindi naman sila pag-uusapan eh. Di ba? Parang hindi sila i-judge ng ganun. Pero, sabi ko nga, para sa akin, importante na masaya ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Kaya kung masaya siya, masaya sila sa ganong sitwasyon, go. Naalala ko tuloy yung kay Vic Soto. Yung... Kay Miss Pauline? Oh, ilan ba yung age gap nila? Medyo malaki. Mas malaki. Mas malaki yung Diba? kanila. Pero ilang taon na ba si Pauline nung naging sila? Yeah. Hindi ko Around alam. 20s. Pero kasi adult na siya eh. Naging sila ni Oo. Bossy. So siguro I just also want to make my Yeah, own tama rin naman personal yung position clear na for me, regardless of yung experience mo at that age, whether marami ka ng pinagdaanan sa buhay mo at the age of 18 or not, it's not something that I condone, not something that I would support. And dun sa sinabi ni Miss Donita na sa social media, yung girl din kasi yung parang nakikita palagi eh. Siya ba nagpo-post Wala akong na? nakikitang post nung guy. Puro yung girl parang nag-FB live, tapos sinasagot niya talaga lahat ng mga ng babash. Tapos may mga comment nga ako na nakikita eh na, bakit yung guy hindi ka ma-defend? Diba? Tama ba ako? May mga ganong comment eh, na parang, ba't yung guy di nagsasalita? Bakit puro ikaw? Talaga? Yeah. Ako, hindi ko na kasi na ano yun. Narinig ko lang yun actually, yung issue na yun. Pero, bakit? Oo nga. Kung if ever na ganun, ba't hindi Yeah, doon na medyo questionable na yun. Pag kung hindi siya nade-defend nung guy, siguro talagang medyo yung guy doon sa mga ganung bagay. Siguro Hindi siya nangyayari. nagpo-post. Wala siyang I didn't know pinapost. about that. Hindi Oo, siya ako hindi ko alam nagpo-post. din. I thought he's also out. Di ko alam yung pangalan ng guy Ako eh. din. Alam Ako ko din. lang si Apple David kasi nga lagi siya lumalabas sa feed ko na marami siyang mga sinasabi. Baka pinapagalitan na ng magulang. Pinapagalitan na ng coach. Ay, huwag ka mag-post Pero ha. feeling ko, kung pinagalitan magulang yon, yung babae, mag-ano yon, siya na mismo yung magtatanggal sa social media or i-hide na Yeah. nila or parang hindi na sila magpa-public masyado, parang ganon, siguro. Pero baka naman tanggap din ng family. Di ba? Hindi natin alam talaga. Totoo. Yun. So, I guess, ito na lang sa lahat ng nasa May-December relationship. Kaya pa ba, te? Okay.
Do you want your daily dose of music, food, talk, and celebrity life? Subscribe na sa ATM! Just click the subscribe button and hit the bell para updated lagi sa mga ganap. See ya!